You are getting married, Diana. Anong pinagsasasabi niyo, Ma? Sigaw ni Diana. Puno ng gulat at inis ang boses. Mabilis namang lumapit ang kanyang ina. Tuluyang pumasok sa condo unit na tinutuluyan ni Diana. Ikakasal ka na sa loob ng 2 linggo. Ha? Lasing ba kayo? Ano bang pinagsasasabi niyo? Diana, seryoso ako. Hindi ako nagbibiro. Iniabot sa kanya ng ina ang isang brown envelope. Nasa loob nun ng isang dokumento. Isang marriage contract. Nakasaad dito ang eksaktong petsa ng kasal at ang pangalan ng lalaking mapapangasawa niya. Nilagdaan ito nila Tristan Villafuerte at Danilo Gomez, ang pangalan ng kanyang ama. Napailing siya, hindi makapaniwala. Papaanong pumayag si Papa sa ganitong klaseng kasunduan? Isang kontratang pangkasal sa taong ni hindi niya kilala? Bahagya niyang naisip. Baka hindi ito totoo. Baka isa lang itong paraan ng ina niya para manipulahin siya. This is crazy. I'm not agreeing to this, Ma. Please leave. Hinila niyang ina palabas ng condo unit. Simula na magpakasal ulit ito sa isang tao matapos mamatay ang kanyang ama. Pinili na niyang mamuhay ng mag-isa. May galit siya sa ina niya at ayaw niya itong makasama kahit sa iisang bubong. Diana! Kapag hindi ka pumayag, mapupunta sa ibang kamay ang Dream Builders, pati ang Hope Foundation. Sigaw ng ina habang papalabas. Napatigil naman siya. Binitawan ang braso ng ina at tinitigan ito ng mariin. Pilit iniintindi ang kahulugan ng mga sinabi nito. Ano? Ma? Pinaghirapan ni Papang mga yun at mawawala lang dahil hindi ako papayag sa kasal na ito? Gusto rin niya ng Papa mo. Nasa huling habilin niya, anak. Kahit galit ka sa akin, ang iniisip ko lang ay ang mga naiwan ng Papa mo. Ayokong mawalang alaala niya sa kumpanya, sa foundation, sa lahat ng lugar kung saan tayo naging masaya. Tama ang kanyang ina. Kahit siya hindi kayang tanggapin na basta nalang mawala ang lahat ng pinaghirapan ng ama niya. Pero bakit sa lahat ng paraan, ito pa? Bakit kailangan niyang pakasalan ng taong hindi niya kilala? Umalis ka na muna, Ma. Pag-iisipan ko muna. Matigas niyang sagot bago tuluyang isinara ang pinto. Napasandal siya sa pintuan at dahan-dahang naupo. Napatingin siya sa mesa kung saan nakalatag ang mga papel ng kontrata. Unti-unti, bumalot ang bigat sa dibdib niya, kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Bakit kailangang pagdaanan ko ito? Akala ko mahal mo ko, Papa. Pero bakit ganito? Ganito ang iniwan mong plano. Sigaw niya sa kanyang isipan. 3 taon nang nakalipas nang pumanaw ang ama niya dahil sa heart attack. Biglaan, walang nakakaalam na may sakit ito. Palagi lang itong masigla, masayahin na tila, walang iniindang karamdaman. Isa siyang tunay na papa's girl, kaya naman gumuho ang mundo niya sa pagkawala nito. Halos hindi na siya makapasok sa eskwela. Naging tahimik at tuluyan nang nakalimot kung papaano bang maging masaya. 1 taon matapos yon bago pa siya makaahon sa lungkot. Nagulat siya nang bigla na lang ikinasal muli ang ina niya. 1 taon pa lang simula nang mawala ang ama nila. Pero parang hindi man lang ito nagdalamhati. Parang hindi ito nagmahal. Doon nagsimula ang galit niya. Umalis siya sa kanilang bahay at lumipat sa kondo. Ni hindi siya sumama sa kapatid niyang si Katana, na buong-buo pa rin ang suporta sa kanilang ina. Isa pa, ni minsan ay hindi sila naging malapit. Si Katana ay kabaliktaran niya. Pabigla-bigla, palaging nasa bar at walang pakialam sa responsibilidad. Palaging sakit sa ulo ng ama nila. Kaya naman hindi niya ito kayang pakisamahan. Ayaw niyang nasasaktan o nai-stress si Papa. Pero dahil kay Katana, hindi yun maiiwasan. Hindi na malaya ni Diana na nasa kama na pala siya. Mahigpit na hawak-hawak ang kontrata ng kasal. Lungkot na ito. Hindi niya namamalayan sa sobrang emosyon. She was crying, reliving the pain of the past. Nang tumigil na ang kanyang pag-iyak, itinapo niya ang kontrata sa basurahan, kinuha ang susi ng kotse at nagtungo sa sementeryo para bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Doon niya muling ibinuhos ang luha. Paulit-ulit niyang tinatanong ang langit. Bakit, Papa? Bakit mo ako inilagay sa ganitong sitwasyon?
Naging masama ba akong anak? Naaalala niya palagi ang lagi nitong sinasabi. I know what's best for you, for your future. Pero ngayon, ito ba ang tinutukoy nito? Maayos naman ang buhay niya. Isa siyang matagumpay na doktor. Tahimik, simple at kontento sa pagiging mag-isa. Pero ngayon, itong kasal na ito ang kumakalampag sa tahimik niyang mundo, na para bang alam ng ama niya na ito ang tamang landas. Pero wala na siyang magagawa. Ayaw niyang sirain ang tiwala ng ama. At higit sa lahat, ayaw niyang masayang ang lahat ng pinaghirapan nito. Agad niyang tinawagan ng kaibigang si Zara. Nasaan ka, Zara? Agad niyang bungad. Nasa bahay, naghahanda para sa party mamaya. Remember, Joe invited me. Inaya pa nga kita dati kaso sabi mo, sasama na ako. Wait, what? Mabilis niyang ibinaba ang tawag. Ayaw niyang marinig pa ang sunod-sunod na tanong ni Zara. Sanay siyang inuuna ang trabaho, pahinga at responsibilidad. Hindi ang gala, kasiyahan o alak. Pero ngayong gabi iba. Ngayong gabi, hahayaan niyang maging malaya ang sarili niya. Maranasan ang mundo na dati tinatanggihan niya. Just once, before she walks into a marriage she never asked for. Pagka-uwi niya, agad siyang nag-ayos. 1 oras lang ang lumipas at handa na siya. Nakasuot ng pulang bodycon dress at pares ng komportableng takong. Hindi man niya estilo ang ganitong damit pero ngayon, pakiramdam niya ay mas tiwala siya sa sarili. Ang totoo, regalo pa ito ng kapatid niyang si Katana noong birthday niya. Alam nitong hindi siya nagsusuot ng ganito kaya tila iniregalo lang ito para asarin siya. At ngayon, kahit ayaw niya noon, bagay na bagay ito sa kanya. Ang buhok niya ay naka-half-up ponytail. Simple, pero elegante. Maganda siya at alam niya yon. Nang marinig niyang busina mula sa labas, bumaba na siya agad. Nakangiti niyang sinalubong si Zara at naglakad pa sa harap ng kotse nito. Halos hindi makapaniwala si Zara nang bumaba ng sasakyan. No! Shut up, Diana! Ikaw ba talaga yan? Yeah, I guess. Sabay irap niya. Tuwang-tuwa si Zara at agad siyang niyakap. Ang ganda mo, gaga ka. Sabi ko na nga be, may tinatago kang alindog. Alam ko naman yun, Zara, kaya tara na. Yay! Game! Pagkarating nila sa bar, sinalubong agad si Diana ng makapal na usok. Malalakas na tugtugin at iba't ibang ilaw. Hawak niyang kamay ni Zara nang biglang may kumalabit sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Zara naman ay napabitaw sa kanya. Isang matangkad at matipunong lalaki ang bumungad, nakasuot ng uniforme ng bouncer. Excuse me, what's your last name? Tanong nito. Gomez, why? Here. Sabay abot nito ng VIP ID. All your drinks are free, as long as you wear this. Napangiti siya. Tila lumiwanag ang gabi niya. Seriously? Yes. Mukhang swerte siya ngayong gabi. Masaya siyang pumasok sa loob. Hinanap si Zara at agad itong nakita. Zara, Luko! Sabay pakitan ng suot niyang VIP ID. Kung saan-saan ka na naman nagsusuot. Akala ko na wala ka na. Ano ba yan? VIP ID. Galing dun sa bouncer. Free drinks daw habang suot ko ito. OMG! Legit ba yan? First time mo rito tapos may pa-VIP? Baka naman scam yan, girl. Tinaasan siya ni Diana ng kilay. Malay mo naman, nagandahan lang sa akin. Ay pak, sino ka dyan? Miss Universe lang? Napuno sila ng tawanan. Pero naputol ito nang biglang tumambad si Joe sa harap nila. Napasiko si Zara kay Diana. Diana, this is Joe. Na-meet mo na siya dati sa hospital parking lot. And this is Marky, his friend. Napansin ni Diana na parang balisa ang dalawa. Panay ang lingon at parang may hinahanap. Parang kinakabahan kayo. May problema ba? Tanong niya. Hindi naman. Sagot ni Joe. Pero halatang kabado habang nakatingin sa suot niyang VIP ID.
So, regular kayo dito, right? Totoo ba to? Sabay taas niya ng ID. Iya. Tipid na sagot ni Joe. Nagkatinginan sila ni Zara sabay kilig at high five. Magsi-CR lang ako babalik ako. Paalam ni Joe. Same. Sabat naman ni Marky. Hinayaan na lang nilang dalawa. Pero makalipas ang 30 minuto, hindi na bumalik ang mga lalaki. Naiinip na ako, Zai. Should we just order drinks? Mukhang tinakbuhan ka na ni Joe That asshole? Di bale, may VIP ID naman tayo. Let's go, go, go! Masaya silang nagtungo sa bar at umorder. Kahit papano, nalimutan ni Diana ang tungkol sa kasal. Nasabi rin niya yun kay Zara. Kaya bilang pakikiramay, nagdagdag pa sila ng alak. Naging mas wild ang gabi. Nasa dance floor na sila ngayon. Sumasayaw, tumatawa, at tila walang iniintinding problema. Halos wala na rin sa sarili si Diana. Hanggang sa hindi na niya namalayan kung nasa na ba si Zara. Bumalik siya sa bar counter. Bit-bit ang inalis na niyang sandals. Umorder pa siya ng isang tequila shot. Nang maibigay ito sa kanya, ininom niya yun agad. Walang pag-aalinlangan. Makaraan ng ilang minuto ay nakaramdam siya ng init sa katawan. Naiinitan siya kahit malamig naman sa loob ng bar. Pinaypay niya ang sarili. Lumingalinga habang unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin. Mainit na mainit ang pakiramdam niya. Lalo na sa ibaba. Dahil sa hilo, naglakad siya papuntang CR. Kahit medyo pa ika-ika na ang hakbang niya. Hindi na niya naisip na first time niya palang uminom ng ganito karami. Madalas siyang pinapaalalahanan ng papa niya. Drink responsibly. Pero ngayon ay nilunod siya ng emosyon at sinabayan pa ng swerteng libreng alak. Nang makita niya ang sign ng comfort room, agad niya itong tinungo. Pero sa hindi inaasahang sandali, nadulas siya. Sumubsob siya sa isang matigas na dibdib. Biglang may kuryenteng dumaloy sa balat niya. Napaangat siya ng tingin at doon niya nakita ang isang lalaki. Seryoso ang mukha nito. At sa loob ng ilang segundo, alam niyang may kakaiba rito. Sa kabila ng makukulay na ilaw, malinaw sa kanyang malamlam at tsokolating mga mata ng lalaki. Mula sa matangos nitong ilong hanggang sa mamula-mulang labi. She was completely mesmerized. Are you alright? Tanong ng lalaki. Tila nag-aalala talaga. Hindi siya nakapagsalita. Sa halip, napalunok lang siya. Lalong lumakas ang init na nararamdaman niya. Miss? Muling tawag ng lalaki. Habang nakatitig siya sa labi nito, tuluyan na siyang nawala ng kontrol. Bigla niya itong hinalikan. Ito ang unang halik niya. Hindi niya alam kung papaano pero kusa na lang gumalaw ang kanyang katawan. Nagpatuloy ang lalaki sa halik at nilagay ang kamay nito sa kanyang bewang. Ngayon ay alam niya sa sarili niya na gusto niya pa. Mabilis siyang binuhat ng lalaki pa bridal style habang tuloy pa rin ang mapasok nilang halikan. She didn't even care kung may makakakita sa kanila. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay mailabas ang init na kanina pa niyang kinikimkim. Hindi niya namalayan kung papaano pero naramdaman na lang niyang inihiga siya ng lalaki sa isang malaking kama sa loob ng isang kwarto. Kitang-kita niya ngayon kung gaano itong kasabik sa kanya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, natutuwa siya sa nakikita. Muling dumapo ang labi nito sa kanya. Bumaba sa leeg. At sa sandaling yon, alam niyang basang-basa na siya. Hindi na niya mapigilan ang paglabas ng mahihinang ungol dahil sa sarap na nararamdaman. Pero habang pababa ang mga halik ng lalaki, bigla niyang naalala ang tungkol sa kasal. Ikakasal siya sa lalaking hindi naman niya mahal. Napaisip siya. Mas okay na siguro na mangyari na ito ngayon habang may choice pa siya. At least ito hindi siya pinilit. Unti-unting nagtugma ang isip at katawan niya. Habang patuloy ang kanilang halikan, isa-isa niyang tinanggal ang mga butones ng polo nito. Nagulat siya nang maramdaman ang matigas nitong dibdib. Tumigil saglit ang lalaki para maghubad. At doon niya nasalayan ang perpektong pangangatawan nito. At ang tattoo sa tagiliran. OMG! Ang hot niya! Sigaw ng isip niya. Hinaplos niya ng marahan ang katawan nito habang nakadagan sa kanya.
Tiningnan niyang muli ang mukha ng lalaki at ang unang pumasok sa isip niya ay para siyang Greek god. Naramdaman niyang lumunok ito at mukhang nasasarapan sa ginagawa niya. Napangiti siya. "What's your name?" Tanong niya bigla. Napadilit ang lalaki at parang nabigla. You don't know me?" Umiling siya. "No, kasi kung nakilala na kita noon, hindi kita makakalimutan." Napatawa ito't ngumiti. "Okay na rin yun. Ang mahalaga, ikaw lang ang gusto ko ngayon." Tiningnan siya nito, puno ng pagnanasa. "Are you sure, baby?" Tumango siya at muli siyang hinalikan ng lalaki. Hindi nagtagal ay naramdaman na lang niya na wala na siyang saplot. Lalo siyang naging sensitibo nang dumapo ang kamay ng lalaki sa gitna ng kanyang hita. Hindi niya alam kung anong mararamdaman pero gusto niya ito, lalo na nang pumasok ang dalawang daliri nito sa kanya. May konting sakit siyang naramdaman, pero agad yung napalitan ng sarap nang gumalaw ang mga daliri nito papasok at palabas. Napakapit naman siya sa bedsheet. Nanginginig ang katawan. Ilang sandali pa, napakagat siya sa balikat ng lalaki habang may mainit na likidong bumalot mula sa loob niya. Nakita niyang dinilaan ng lalaki ang daliring ginamit nito. "You're so sweet, baby. I want to taste more of you." Namula ang pisngi niya, pero ang init ng katawan niya ay lalong lumala. "Sayong-sayo ko ngayong gabi." Napaliyad siya nang dumapo ng bibig ng lalaki sa kanyang dibdib. Para ba itong gutom na sanggol? At bagaman first time niya ito ay hindi siya natakot. Bagkus, nalulunod siya sa bagong sensasyong nararanasan. May ibinulong naman ng lalaki. Ninenerbiyos pero desididong tumango siya. Ito na yun, wala nang atrasan. Mabilis na hinubad ng lalaki ang pantalon at boxers nito. Halos malaglag ang panga ni Diana. Napakurap siya ng ilang beses bago ma-realize kung anong nakikita niya. Hey, parang masyadong malaki yan para sa akin." Lumapit ang lalaki at banayad siyang hinalikan. "No, sakto lang to sa'yo. Trust me. And besides, hindi ko na kaya. I don't know how or why pero parang ngayon lang ako naging ganito. I promise, I won't hurt you." Kitang-kita niya ang takot at sincerity sa mga mata nito. Hinalikan niyang ilong nito at tumango. "After all, this is just a one-night stand." Bulong niya sa isip. "But please, be careful." Ouch! "But virgin ka?" Napakagat-labi siya. Dahan-dahang tumango. Masyado ito naging mabilis sa pagpasok. Hindi na niya natapos ang babala niya dahil tuluyan na siyang nasaktan. Tumulo ang luha niya sa sobrang hapde. Yumuko ang lalaki. Halatang guilty. "I'm sorry, baby. I didn't know." Paus nitong sabi habang pinapahid ang luha sa pisngi niya. It's okay. Just continue." Muli siyang hinalikan nito. Mas banayad na ngayon at muling gumalaw. Nung una ay may kirot pa rin pero unti-unting napalitan yun ng sarap. Hanggang sa sarap na lang ang kanyang nararamdaman. Halos hindi niya alam kung saan ibabaling ang ulo niya. Napakapit siya sa bedsheet habang inuuga ng sensasyon ng buong katawan niya. "Isigaw mo yung pangalan ko, baby." "I don't even know your name." "It's Drake." Mas binilisan pa ni Drake ang bawat galaw. Ramdam na ramdam ni Diana ang dulas ng kanyang pagkababae at hindi na niya napigilan. Muling sumabog ang init sa loob niya. Habang nangyayari yun ay patuloy siyang inaangkin ng lalaki. Hanggang sa maramdaman niyang muli nitong sinakmal ang kanyang dibdib at muling hinalikan ang kanyang labi. Ilang segundo pa't naramdaman niyang kinagat ni Drake ang kanyang labi habang tuluyang ibinubuhos sa loob niya ang kanyang init. Punong-puno ang kanyang pagkababae sa dami na inilabas nito. Ang alaga nito'y nanginginig pa sa loob niya at may dugo na ring nalasahan siya sa sariling labi. Humiga na ang lalaki sa tabi niya, nakatitig lang sa kisame, parang hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi na niya yun pinansin. Ramdam na niya ang antok at ang pagod. Unti-unti nang bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata, hanggang sa isang braso ang yumakap sa kanya. "You're mine, baby. I won't let you go." Yun ang huling salitang narinig niya bago tuluyan siyang humimbing ng antok. Kinabukasan,
Nagising si Diana dahil sa pangangalay ng kanyang mga binti. Napangiwi siya sa konting kirot habang marahan siyang gumagalaw. Ngunit tila mas napansin niya ang isang bagay. Isang hita na nakapatong sa kanya. Napakabilis niyang napahawak sa bibig. Pigil ang sariling mapahiyaw sa gulat. Dahan-dahan niyang inalis ang hitang yon mula sa kanya. Saka maingat na umikot ang paningin sa paligid. Napakunot siya ng noo. Headache. At unti-unti, parang eksenang kinukuhanan ng slow motion. Bumalik ang lahat ng alaala kagabi. The steamy kisses, the heated touches, and finally, the one night of passion with a stranger. Lumingon siya sa tabi niya. And there he was, ang lalaking nakasalo niya sa kasalanan kagabi. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Itsura pa lang ay tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari kagabi. Kung sakaling magising ito. Gwapo, maputi, may matangos na ilong, makapal na pilik mata. Perpektong lalaki na muntik na niyang muling pantasyahan. Pero agad siyang natauhan. No, tama na. Dali-dali siyang tumayo. Nilikom ang mga nagkalat niyang saplot sa sahig at mabilis na nagbihis. Halos hindi na niya maalala kung ilan ang una niyang isinuot, ang panty o ang dress. Basta't ang alam niya, kailangan na niyang makatakas bago pa siya muling matangay ng emosyon. Paglabas niya ng kwarto, sa kanya lang napansin kung nasan talaga siya. Hindi na siya nag-abalang hanapin pa si Zara. Instead, she called a taxi habang pilit pinipigilan ng kirot sa gitna ng kanyang mga hita. Nang makasakay siya, napatingin siya sa salamin ng taxi at napailing. Mukha siyang miserable. Napabuntong hininga siya saka pumikit. Kalma, Diana. It's just a one-night stand. Nothing more than that. Paniniyak niya sa sarili. Pero kahit ilang beses pa niyang ulitin yun, hindi siya mapakali. Kinakabahan siya. Balisa pa rin. And more than that, guilt. She was drunk last night. Wala siya sa tamang katinuan. Lasing siya dahil sa frustration. Dahil sa arranged marriage. Dahil sa pressure. Lahat-lahat. Walang dapat ikabahala. Bulong niya sa sarili. One time lang yon. Tapos na. She really hoped. Pero imbes na umuwi sa condo unit niya, dinala niya ang sarili sa bahay ni Zara. Pagkababa pa lang ng taxi, agad niya itong hinila papasok. Hoy girl, ano ba? Gulat na sambit ng kaibigan niya. Pagkasara ng pinto, walang pasakalye si Diana. I made love with a stranger. Halos pasigaw niyang sambit bago dumiretso sa shower room. Oh my gosh! Sigaw ni Zara habang kumakalampag sa pinto. Seryoso ka? Gaga ka? Sino? Saan? Paano? Masarap ba yung lalaki? Napatigil si Diana sa huling tanong ng kaibigan at napakunot ang noo niya. Binuksan niya bigla ang pinto at lumabas. Nakapamewang habang tinititigan ng masama ang kaibigan. Ano bang klaseng tanong yan? Kung masarap ba yung lalaki? Yes or no? Sabay hila ni Zara pabalik sa sala. Hoy, magkwento ka muna bago ka mag-shower. Iniwan mo ako sa bar kagabi tapos ngayon may pabamshell ka na ganyan? Gaga ka, nakipagtsuktsakan ka lang pali. Napahawak si Diana sa sentido niya. Hindi ko alam kung paano nangyari, okay? Ang alam ko lang sobrang init ng katawan ko. Lasing ako at napaupo siya sa sofa. Goodness, I don't even remember kung anong buong pangalan niya. What? Halos mabitawan ni Zara ang hawak niyang unan. You mean to tell me na nakipag you know what ka sa lalaking yon, hindi mo man lang tinanong ang buong pangalan niya? Basta ang sabi niya, Drake daw ang pangalan niya. Drake? As in Drake lang? Walang apelido? Anong spelling? I don't even know how to spell it. Ang alam ko lang. Sobrang intense. Napalunok siya. Sabay hawak sa dibdib niya. Zai, that night, I was wild. I wasn't myself. Biglang napatahimik si Zara. Pagkatapos ng ilang segundo. So, masarap nga? Zara! Napasigaw na lang si Diana habang sabay silang napatawa at napapailing. After an hour, malinis na at medyo kalmado na si Diana.
Nakatambay siya ngayon sa sofa ng bahay ni Zara. Suot ang oversized shirt at may hawak na mug ng kape habang nakatitig sa kawalan. Zara, her ever-supportive best friend, sat beside her, watching her quietly. Okay, so what's the game plan now? Tanong ni Zara. Wala. I'm just going to forget it happened. Sagot ni Diana habang humihigop ng kape. Ganun na lang. End of story. One night stand. No follow-ups. Pero girl, what if mabuntis ka? Napamura naman si Diana. Zai, don't say that please. I'm serious. Wala bang protection yun? Natahimik siya. Nag-flashback biglang gabing yun. The kissing, the touching, the intimate scene. Oh my goodness. Bulong niya. Nanginginig ang mga kamay. Girl, please tell me nag-condom yun ha. Sabihin mong safe yun. I don't remember. No, I don't know. Mahinang sagot ni Diana. Shucks! Sabay takip ni Zara sa bibig niya. You need to get checked today. Tumango na lang si Diana at wala nang ganang nakipagtalo pa. Pero bago pa sila makalabas ng bahay, ay tumunog ang phone ni Diana at anong number ang nakalagay. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Miss Gomez? Isang formal na lalaking boses ang narinig sa kabilang linya. Yes, who's this? This is Secretary Jean of Villafuerte Enterprises. Mr. Villafuerte is requesting your presence today at 3 p.m. for a formal meeting regarding the merger agreement and the finalization of your marriage contract. Parang isang bomba ang narinig niya. Bigla siyang naniga sa kinauupuan niya at muntik na niyang mabitawan ang hawak na cellphone. Marriage contract? Yes po ma'am. Your late father, Mr. Danilo Gomez, and Mr. Ben Villafuerte had already sealed the agreement 2 years ago. The board is ready to meet you. And Mr. Drake Villafuerte. Napatingin si Diana kay Zara. Natulala. Wait, what? Who? Mr. Drake Villafuerte po. The designated fiancé under the contract. Siya rin po ang bagong CEO ng Dream Builders. As per your father's last will. Can you send me his photo? Aligagang sambit niya. Sure ma'am, wait a minute. Dali-daling binuksan ni Diana ang laptop ni Zara na nasa lamesa at pinindot niya ang email niya. Nang dumating ang new message ay kaagad niya itong binuksan. Parang may bombang sumabog ulit sa tenga niya. Drake! Bulong niya. Parang biglang lumabo ang paningin niya. The hot mysterious guy from last night? The one she slept with? The stranger? No freaking way! Siya ang fiancé ko? Ma'am? Sige, I'll be there. Tuliro niyang sagot bago ibinaba ang tawag. Diana! Sigaw ni Zara. Huwag mong sabihin. Zai, yung lalaki kagabi, he's Drake. Drake Villafuerte. Bagsak ang panga ni Zara. Halos hindi makapagsalita. As in, ang lalaking dapat mong pakasalan, siya yun? Oo. Napaupo si Diana. Bagsak ang balikat. At hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. So, you made love with your fiancé without you knowing it? And without liking him. I mean, I didn't even plan this. Girl, that's not just fate. That's K-drama level destiny. Or curse? Bulong ni Diana habang pinapahid ang gilid ng mata niya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at nagtungo na siya sa kumpanya. Kasalukuyang nasa loob na si Diana ng boardroom. Maayos ang ayos niya. Corporate dress, neat ponytail, light makeup. Pero sa kaloob-looban niya ay magulo ang lahat. Kinakabahan siya. Hindi pa rin niya matanggap ang nangyayari. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang pamilyar na lalaki. It's him. He looked at her. Stunned, serious. Dressed in a crisp navy blue suit. May dalang kumpiyansa at misteryo. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita, pero ramdam ang tensyon. So,
Bungad ni Drake habang dahang-dahang umupo sa harap niya. We meet again, Miss Gomez. Or should I say, my future wife? Diana gulped. She didn't know whether to slap him, scream, or melt all over again. This was only the beginning. Mabigat ang katahimikan sa loob ng boardroom habang nakatitig si Diana kay Drake. He sat across her like nothing happened. Like they didn't just share the most intense night of their lives. Like he didn't just see every inch of her. As if hindi niya ito hinalikan buong gabi. Diana clenched her jaw at hinigpitan ang hawak sa mga papel sa harap niya. So, malamig niyang bungad. Ikaw pala si Drake Villafuerte. Tumangulang ang lalaki. Calm and collected. Yes. And ikaw naman pala si Diana Gomez, the heiress. Umangat ang kilay ni Diana. The heiress? Sabay irap. You mean the girl you banged last night without knowing she's your future wife? Bigla siyang napatingin sa paligid. Mabuti na lang at sila lang dalawa talaga sa loob. Napansin niyang bahagyang pagkagat ni Drake sa loob ng pisngi niya. Halatang gulat sa pagiging prangka niya. So you figured it out. Mahinang sabi nito. Damn right I did. Tumayo si Diana. Pumatong ang dalawang kamay sa mesa. Anong trip mo, ha? You knew I was drunk last night. And yet you still... I didn't know it was you. Biglang tayo ni Drake pero nanatiling kalmado. And you didn't know me either, right? Parehas tayong lasing. Parehas tayong walang alam. That's the problem. We're supposed to get married. And instead of formally meeting me like a decent human being, ang nangyari, nagkita tayo sa bar. Naglaplapan, naghubaran, and then, goodness. She turned away, pacing, habang umiinit ang pisngi sa galit at hiya. Drake let out a soft chuckle. You're laughing? Baling ni Diana at balisang lumapit. Do you have any idea how humiliated I feel right now? This wasn't supposed to happen. I'm not laughing at you. Seryosong sagot ni Drake. I'm laughing at fate. Because even when we didn't know each other, we still ended up choosing each other. Natigilan si Diana. That's bull. Lumapit si Drake. Hindi sa bastos kundi sa mahinahong paraan. Tumigil siya isang dangkal mula sa mukha ng dalaga. I'm not proud of what happened, Diana. Mahina niyang sabi. But I'm not gonna apologize for it either. Excuse me? Kunot noong tanong niya. I may not have known your name, but I remember everything. Every touch. Every damn second of last night. And I know you felt it too. Shut up! Mahina ngunit mariin niyang sagot. No! Tumitig si Drake sa mga mata niya. Tell me right now that you didn't feel anything. That you regret every second of it. Nanigas si Diana. She opened her mouth, pero walang lumalabas. Because the truth was, she did feel something, and that scared the hell out of her. Bigla siyang umiwas ng tingin. That doesn't matter now. Dahil after this contract, I'm leaving. You can keep the company, the name, the legacy, whatever. I'm not marrying a stranger. I'm not marrying you. Ngumiti si Drake pero may lungkot sa mga mata niya. Then, we have a problem, Diana. Because if you walk away, Dream Builders and Hope Foundation will fall into the hands of your father's enemies. And I think, you know that's not what he wanted. Mas lalo siyang nainis. Don't you dare use my father to manipulate me? I am not. Tumalikod na si Drake. Naglakad papunta sa bintana. I'm just telling the truth. We both have a role to play here, whether you like it or not. Natahimik si Diana. Nagahalo ang galit, guilt, hiya, at inis sa loob niya. She didn't want to admit it, pero tama si Drake.
They were stuck in this mess, and the only way out was tough. Then let's make something clear, Drake. Malamig niyang sambit. Whatever happened last night, stayed last night. Drake slowly turned to her, expression unreadable. As you wish, future wife. At doon, lalo siyang nainis because she couldn't tell if he was mocking her or challenging her. Pagkalipas ng isang linggo, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Diana found herself standing in front of a massive white mansion with black iron gates and a manicured garden. Drake Villafuerte's private residence in Forbes Park. Psh! Palasyo! Bulong niya habang hawak ang dalawang maleta. Sa tabi niya ay si Zara na obvious na mas excited pa kaysa sa kanya. Girl, this is it! Sa wakas, you're living the billionaire's fake fiancé's life. Fake nga, Zai. Emphasis on the fake. Irap ni Diana. Still, ikaw yan. From independent doctor to heiress bride-to-be. Girl, this is hot. Hindi na lang siya sumagot. Mas pinili niyang itikom ang bibig niya kesa kumawala ang pang ilang beses ng pagbuntong hininga. Nang bumukas ang pinto, isang butler agad ang sumalubong. Welcome, Miss Gomez. Mr. Villafuerte is expecting you. Of course he is. Pagpasok niya sa loob ng mansyon ay parang bigla siyang natangay sa ibang mundo. It was sleek, elegant, masculine, just like Drake. The grand staircase, the scent of a cedar wood and leather, the huge fireplace in the middle of the living room. Ang bango ng bahay, susmiyo parang amoy ng six-pack. Bulong ni Zara. Zai, please! Bulong saway ni Diana, pero natawa rin siya ng bahagya. Maya-maya'y bumaba na si Drake mula sa itaas. He was wearing a crisp white dress shirt, unbuttoned at the collar, sleeves rolled up, business casual, effortless, pero nakakainit. You're late, he said with a small smirk. And you're still annoying. Sagot ni Diana habang pilit pinipigil ang sarili na kiligin. Naglakad ito palapit at kinuha ang maleta niya. Your room is beside mine. Just for show. But if anyone asks, we sleep in one bed. Sabat ni Diana. I know. Script na yan. Then good. Seryosong tugon ni Drake. The press conference is tomorrow night. After that, we'll need to start appearing in public together. Couples charity galas, dinners, boardroom hand-holding. Lahat ng drama. Fine. Malamig niyang sagot. Pero sa loob-loob niya. Kasi ang daming drama. At ayaw niya sa scripted life. She liked her freedom, her peace, her privacy. Kinabukasan ng gabi, punong-puno ng tao ang venue. Nando doon ang media, mga mamumuhunan, mga executives, at mga kaibigang malapit sa pamilya. The backdrop, Villafuerte Gomez engagement celebration. She was wearing a body-hugging emerald gown with a deep back, styled to perfection by Drake's personal glam team. Sa sobrang ganda niya, hindi siya makapaniwala nung unang pagtingin niya sa salamin. Pagdating nila sa entrance, hinawakan agad ni Drake ang kamay niya. What are you doing? Bulong niya. Smile. We're madly in love, remember? Pweh, sabay ngiti rin niya. Fake it until you make it. Halos mabingi siya sa tunog ng camera shutter. They walk in like the perfect couple. Lahat ng tao ay napatingin sa kanila at ang iba'y napasingha pa. And Drake, he leaned in and whispered something sa tenga niya. You're beautiful, baby. Nag-init ang batok ni Diana. Stop calling me that. Hindi mo na ako mai-iskoran, Drake. Too late. Nakascore na ako. Sabay kindat. Napakurot siya sa tagiliran nito. Pero kailangan niyang ngumiti pa rin sa camera. The nerve of this man? A reporter raised her mic. So, Miss Gomez,
How did you and Mr. Villafuerte fall in love? Napatingin si Diana kay Drake. Oh shucks, hindi namin napag-usapan to ah. Drake, smooth as ever, placed an arm around her. We met in the most unexpected way, he began. He stalked me. Sabat ni Diana sabay tawa. Tumawa rin ang crowd. Well, I couldn't help it. Dagdag ni Drake. She was too beautiful not to notice. I pursued her, and I knew from the moment we kissed that she was the one. Napamura si Diana sa loob ng utak niya. And what about you, Miss Diana? Another reporter asked. When did you know you were in love with Mr. Villafuerte? Napatingin si Diana kay Drake. He was staring at her. Parang may ibang sinasabi ang tingin. She faked a laugh. I guess, when he saved me from myself, I was a little lost. Pero dumating siya at tinuruan akong magmahal ulit. Bullshit. Pero effective. The crowd melted. After the event, sa balcony ng mansyon, tahimik sila habang nakatingin sa city lights. Pareho silang pagod. Good job tonight, bulong ni Drake. You too, sagot ni Diana. Looks like you're good at lying. Only when I have to, he said, looking at her. But I wasn't lying when I said you were beautiful. Tahimik. Hindi na siya sumagot. Kasi kahit peke ang lahat, ang kabog ng puso niya, totoo. Kinabukasan, sunod-sunod na katok sa pinto ang narinig ni Diana. Diana! Wake up! Gumising ka dahil viral ka, girl! Yun ang bungad ni Zara habang todo kalampag sa pintuan ng kwarto ni Diana. Zay! Ano ba? 6 pa lang ng umaga. Girl, may pakising scandal ka online. Open your freaking phone! Napabangon si Diana at medyo inaantok pa. Pagkakuha ng phone, dozens of missed calls and messages greeted her. Then, she saw the top headline on her screen. Oh my goodness! Bulong ni Diana, slowly sinking back into her bed as the video loaded. There she was, wala sa sarili, lasing at hinahalikan si Drake na para bang wala ng bukas. Nakapulupot ang isang binti niya sa bewang nito. Napahawak naman si Drake sa bewang niya. At ang mas malala, ang petsa sa video. 2 linggo nang nakalipas, bago pa man ang opisyal na engagement. No! Bakit may CCTV sa VIP? Isn't that illegal? She cried out. Just then, pumasok si Drake sa kwarto. Basa pa ang buhok, bagong ligo. Nakabukas ang 3 butones ng polo. Pero ang mukha niya ay mababakasan na seryoso. Matigas ang panga at halatang gigil na rin. Saw it? Of course I did! Baling ni Diana. Drake, this is a disaster. What are we gonna do? Huminga ng malalim si Drake habang pinatay ang TV sa gilid. Damage control. PR team is already spinning it. We're going to say it was part of the private engagement build-up. Pero, there's a bigger problem now. What now? Everyone thinks we've been secretly dating for a long time. And now, they're demanding the wedding to happen sooner? Sabay nila. Diana collapsed on the bed. I'm going to die. I'm actually going to die. No, you're not. Umupo si Drake sa tabi niya. You're going to wear a smile. Hold my hand and pretend this is all part of the plan. Kaya mo yan. Kaya natin to. Easy for you to say. Palibhasa ikaw sanay sa ganito. Pues ako hindi. Tumayo si Drake. Lumapit sa gilid ng kama. Look, I didn't ask for this either, Diana. But if we mess this up, both of our father's legacies crumble. Stop using that card, she said, staring at him coldly. I hate that you're right. Napangiti ito ng bahagya. Then, let's survive it together. Bigla siyang tumayo. Fine. You want me to play the perfect fiancé? Then get ready, Drake.
Because if I have to act like I love you in public, I'm going to make damn sure you suffer for it in private. Oh, He tilted his head, clearly amused. you planning to torture me, baby? Every single day. Naging busy si Diana ng araw na yon at sawang-sawa siya sa mga nababasa at naririnig na balita tungkol sa kanila ni Drake. Wala siyang magawa kung hindi ang magbasa, manood at maghintay dahil gumagawa na ng paraan si Drake at ang PR team. 2 araw ang makalipas matapos ang viral video nila. Things started to feel controlled. Nawala na ang ingay mula sa media. Pabor na rin sa kanilang viral video nila at bumalik na ang tiwala ng mga investors. Unti-unting nagiging maayos ang lahat. Until now, katatapos lang ni Dianang mag-review ng mga medical files sa study room nang biglang pumasok si Zara. Namumutla habang hawak ang cellphone. Diana, you need to see this. Ano na naman yan? Diana asked without looking up. It's about Drake. His ex just posted a freaking bomb online. Napakunot ng noo si Diana. Wait, ex-girlfriend ni Drake? Ibinigay ni Zara ang cellphone sa kanya. Halos isalpak pa sa kamay niya. Isang social media video yon mula sa isang influencer na si Kiara Cruz. Pinindot niya ang play. Sa lahat ng bumabati kila Drake at sa babaeng yon? Wow! Mahilig pala kayo sa kasinungalingan, ano? Kasi habang hinahalikan niya siya sa engagement party nila, guess what? Saan kaya siya natulog ng gabing bago yon? Sa akin! Si Drake Villafuerte? Sinungaling, manluloko, user, at yung engagement para lang sa kumpanya. Peke ang lahat ng yan. Sana mahimbing ang tulog mo gabi-gabi, Diana. Video ends. Putang... Muntik nang malaglag ang phone ni Diana. Trending na to sa Twitter. Hashtag Villafuerte scammer is climbing fast. She ran out of the study and found Drake in the living room on a business call. I understand, sir. The stocks are still stable but... Bumagsak ang phone sa table ng bulyawan siya ni Diana. You lied to me? Kiara said you were still with her when we kissed. Natahimik si Drake. The whole room froze. Slowly, pinulot niya ang phone niya at tinapos ang tawag. Diana, I can explain. No! I trusted you to at least be honest with me. Her voice cracked. Etong peke nating kasal, pati engagement. Sobra na ngang nakakahiya eh. Tapos malalaman kong nakikipagbalikan ka pa rin sa ex mo. I wasn't. Malamig at diretsyong sabi ni Drake. Then what the hell is that video? Huminga ng malalim si Drake, but his jaw was clenched. Nagsisinungaling siya. Sinisira niya ako. Tayo. Dahil tuluyang ko na siyang iniwan 2 linggo bago pa mangyari ang gulo sa bar. Nakiusap siyang wag ko na lang daw ikalat para hindi naman siya mapahiya. Umayag ako. At ang tanga ko sa part na yun. At ngayon binabaliktad niya ang kwento. Siyempre sasabihin mo yan. Lahat naman ng lalaki may dahilan. Diana, pakinggan mo muna ako. Matagal ko nang tinapos ang lahat kay Kiara. Bago pa man kita makilala. Hindi niya matanggap na wala na siyang kontrol. At alam niyang mahalaga itong engagement para sa kumpanya. At para sa pangalan ko. Kaya niya to ginagawa ngayon. Tinitigan lang siya ni Diana. She wanted to believe him pero masyado ng maraming emosyon sa puso niya. Galit, sakit, kahihiyan. And underneath all that, jealousy. So what now? She asked, voice barely above a whisper. Ayokong tuluyang masira ang pangalan ng pamilya natin. Now, we fight back with the truth. Drake stepped forward. We do an exclusive interview. Hindi ko rin naman hahayaan na masira ang kumpanyang pinaghirapan ng mga magulang natin. Tiningnan siya ni Diana. Hindi lang basta lalaki si Drake. Siya si Drake Villafuerte. Kumpiyansa, palaban at siguro. Baka nga, totoo rin ang nararamdaman. Sige, sabi niya. Pero pagkatapos ng interview, gusto ko ng space.
Gusto ko ng oras para pag-isipan kung kakayanin ko pa ang maging peking fiancé ng lalaking paulit-ulit akong dinadamay sa gulo niya. Tumango si Drake, pero ang mga mata niya, may kung anong hindi pa niya nakikita noon. Para bang may lungkot at takot. Hindi para sa kumpanya, pero baka takot siyang mawala siya. Dumating ang araw ng kanilang live interview at hindi mapigilan ni Diana ang kaba. Live na tayo! In 3, 2, 1! Good evening, Pilipinas! Tonight we are joined by the country's most talked about couple, heiress and Dr. Diana Gomez, and business tycoon Drake Villafuerte. Diana was dressed in a classy off-shoulder cream dress, her makeup clean but sharp, while Drake wore a navy suit as always, calm and collected. Sige na, diretso na tayo ah. Viral agad ang engagement nyo, lalo na't pagkatapos ng kumalat na video sa bar. Pwede nyo ba kaming dalhin sa simula ng love story nyo? Paano ba talaga kayo nagkakilala? Unang tanong ng host. Sandaling tumingin si Diana kay Drake at tumugunto ng tingin. Kalma, hindi mabasa, pero bahagyang tumango. Hindi siya planado. Nagkita kami, biglaan. Isa yun sa mga gabing parang ang bigat-bigat ng lahat. At gusto ko lang takasan. Takasan lang sandali ang mundo ko. Sagot ni Diana habang nakatitig kay Drake. Hinawakan ni Drake ang kamay ni Diana. Mahigpit pero mahinahon. Bago siya nagsalita. At nandun ako. Sa tamang lugar. Sa maling oras. O siguro tamang oras din. Depende kung sinong tatanungin mo. Natawa ang audience sa sinabi ni Drake. Was it love at first sight? Sunod na tanong ng host. Sandaling natahimik ang lahat. Aatras na sana si Diana at pipiliing umiling, pero nauna si Drake. It was instant. She had a fire, and a kind of sadness in her eyes na hindi mo basta-bastang makakalimutan. Napalingon si Diana sa kanya ngunit hindi siya nagpahalatang nagulat. Hindi na yun parte ng script. Hindi kasama sa PR. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Diana. Kung ganon, nung lumabas yung video sa bar, simula na ba talaga yun ng isang seryosong relasyon? Yes. No. Their answers overlapped. Nagtawa na ng mga tao. Ganon din ang host. Wow! Magkaiba! Natatawang kantsaw ng host. Diana chuckled awkwardly. Sorry, I just mean, things got serious after. But that night, hindi ko siya kilala eh. Ni pangalan nga niya hindi ko alam. The audience gasped, and the host's eyes widened. So you didn't know Drake when you kissed him? Gulat na tanong ng host. Nope, total stranger. Ang akala ko nga ay Greek god na nagsama ng alak. Birong tugon ni Diana. Laughter erupted again. Even Drake cracked a genuine smile. She didn't even believe me nung sinabi kong Villafuerte ako. Akala niya bar scammer ako. Sambit pa ni Drake. But look at you now, engaged! Sambit ng host saka pumalakpak. Ganon din ang audience. Another beat of silence between them. Diana was supposed to smile. Instead, she hesitated and looked at Drake. He was already looking at her. Not the fake way. Not for the camera. So tell us, when did it feel real? Yung parang may sparks na bawat tingin? Halik at aplos? Nakangiti at kinikilig na tanong ng host. Diana's heart pounded. She knew the scripted answer. The moment I met his family. Or when he proposed in private. Pagsisinungaling niya. When he stayed beside me kahit galit ako. Kahit gusto ko siyang iwan. Dagdag pa niya. Pero totoo at saka siya tumingin kay Drake. Drake smiled. When she's mad. Pero ang ganda-ganda niya pa rin sa paningin ko kaya't hindi ko maiwasang mapangiti. Kahit para akong baliw. I think that's it. It's love. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Just the two of them. Looking at each other like maybe, just maybe, this wasn't fake anymore.
hanggang ang host na ang pumutol sa katahimikan. Wow! That's beautiful! You two survived so much already. Even the whole Kiara drama. Diana flinched slightly. We know what's true between us. And that's all that matters now. Sambit ni Drake. He reached for her hand. It wasn't scripted, but she didn't pull away. Gusto niya ang init ng palad ni Drake. She felt safe. As soon as the lights dimmed and the director yelled cut, Diana quickly stood up. That wasn't part of the script, she whispered. Drake smiled. Neither was the way you looked at me. Napairap siya pero hindi binitawan ng kamay nito. Pagkatapos ng live interview, nilapitan ni Drake si Diana noong paalis na siya patungo sa kondo. We're going to Tagaytay. Sambit ni Drake. Huh? She blinked. Why? To meet my family. I'd promised I'd bring you before the public engagement party next week para matapos ang lahat ng chismis. So this is part of the act? She asked habang nakataas ang isang kilay niya. It's part of the deal, he replied, almost smiling. Fine, she sighed. But I'm not pretending to be all sweet and clingy in front of your parents. Good. My mom hates fake people. Mahaba ang biyahe nila patungong sa Tagaytay, pero tahimik naman. Si Drake ang nagmaneho habang si Diana ay nakatingin lang sa bintana. Paminsan-minsan ay palihim na sumusulyap sa kanya. Mas kalmado ang itsura ni Drake, suot ang puting linen na kamiseta at maong. Hindi maitatanggi ni Diana na labis ang dating nito sa ilalim ng ginintuang liwanag ng hapon. So, basag ni Diana sa katahimikan. May mga pautang bala ba akong dapat na asahan mula sa mami mo? Tipong galit ba siya sa mga doktor, sa mga babaeng umiinom ng tequila, o sa mga babaeng hinahalikan mo sa harap ng kamera? Drake laughed, a genuine one. She's strict, but she'll like you. Trust me. You keep saying that. Bulong niya. But I don't even know who you are when we're not performing. Drake glanced at her, his expression softening. Then I guess this weekend, you'll find out. Pagkarating nila sa Villafuerte Estate, ay namangha si Diana. The property looked like something out of a telenovela. Classic Spanish architecture, lush gardens, a sweeping view of Taal. Wow, Diana whispered. You didn't say you lived in a literal palace. This is nothing. Drake smirked. Wait until you see how scary my mom's stare can be. True enough. When the front door opened, a tall, elegant woman in a pale blue dress stepped out. Mrs. Carmen Villafuerte, poised like royalty. So, this is Diana? She looked her up and down. Unreadable. Yes, ma. My fiancé. Drake said, wrapping an arm around Diana's waist naturally. Diana stiffened slightly. Nice to meet you po, tita. Sambit ni Diana. But Carmen simply nodded. Come in. Dinner's ready. Sa halip na tugon nito. Pakiramdam ni Diana ay napahiya siya at tila hindi siya gusto ng mami ni Drake. Ngunit hindi niya pinahalatang nararamdaman niya at sumunod na lang sa ginang. Pagkarating sa hapagkainan ay tila namangha at nagutom siya. Ang mahabang mesa ay punong-puno ng mga pagkaing matagal nang hindi nakakain ni Diana. Bulalo, adobong pusit, at ensaladang mangga. Nakaupo si Drake sa tabi niya. Paminsan-minsan ay naglalagay ng dagdag na pagkain sa kanyang pinggan. So, Doktora Diana, Carmen said, her voice calm but probing. Why marry a businessman? You seem too grounded for our world. Diana blinked. Her instinct was to lie, but something about Carmen made her honest. Honestly, I wasn't planning on it. Pero minsan, hindi nagtatanong ang buhay kung ano bang gusto mo. Basta kanilang inihahagi sa isang bagay na hindi mo naman inaasahan. Tiningnan siya ni Carmen saka tumango.
Ganyan talaga ang buhay. Napakasal din ako sa ama ni Drake dahil sa isang kasunduan. What? Sabay na sabi nila Drake at Diana. Natuto rin naman kaming mahalin ng isa't isa kalaunan. Baka naman kayo rin. Katahimikan ng namayani. Pagkatapos ay mahina at maingat na nagsalita si Diana. Sana nga. Kinagabihan, magkasama silang nakaupo sa hardin. Pagkatapos ng hapunan sa ilalim ng mga kumukuti-kutitap na ilaw at halimuyak na mga bulaklak. Ang intense kanina. Mahina't may halong pagod na bulong ni Diana habang niyayakap ng mahigpit ang suot ng shawl. Gusto ka niya? Sabi ni Drake. Sigurado ka? Parang gusto niya akong hiwain sa dining table kanina eh. Muli namang tumawa si Drake. Kung hindi ka niya gusto, mararamdaman mo. As in sa kaluluwa mo. Grabe naman sa kaluluwa talaga. Oo iya. Sabay tawa ni Diana. Natawa rin si Drake at inabot sa kanya ang isang tasa ng mainit na tsokolate. At sabay silang uminom sa gitna ng katahimikan. So, sino nga ba talaga si Drake Villafuerte? Tanong niya. Humarap sa kanya. Hindi agad sumagot si Drake. Isang lalaking pilit inaayos sa mga kalat na iniwan ng mga desisyong hindi naman niya pinili. Ako rin. Mahina niyang sagot. Nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, ramdam nila na hindi sila nagpapanggap. Maybe nakatulong din ang malayo sila sa syudad at puno ng issue ng lungsod. Inabot na sila ng 10:00 ng gabi pero ayaw pa ni Diana na pumasok sa loob ng kwarto. Nasa balkonahe na siya at nakatingin sa langit na puno ng bituin. Then she heard footsteps. Hindi ka pa matutulog? Boses ni Drake. Calm as always. Hindi pa rin ako inaantok eh. Sagot niya. Umupo si Drake sa tabi niya. Hindi masyadong malapit pero sapat para maramdaman niyang naroroon to. Alam mo, paninimula ni Drake. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito. Ganito? Yung tahimik. Yung wala kang kailangang patunayan kahit na kanino. Napatingin si Diana sa kanya. Mahina ang ilaw ng mga fairy lights sa paligid pero sapat para makita niyang totoo ang tingin nito. Kanina sa dinner, patuloy ni Drake. I was watching you. You handled my mom like a queen. Huwag mo akong bulahin, Drake. Sabay irap ni Diana. Ngumiti naman si Drake. Hindi kita binubola. Alam mo, ang tapang mo. Pero minsan, parang may tinatago ka rin na takot. Tumahimik siya. Then softly, I am scared. Of what? Na baka masanay ako. Sa ganito. Sa'yo. Nagtagpo ang mga mata nila. No scripts. No contracts. Just truth. And then slowly, like the world paused just for them, lumapit si Drake. This time, bulong niya. Hindi na ito para sa press. Hindi para sa pamilya ko. Hindi para sa company. Then, para saan? Para sa atin. And he kissed her. Walang flash ng camera. Walang audience. Just lips meeting under the quiet of the stars. And this time, hindi na ito pagpapanggap. Mabagal yon. Mainit. Puno ng pananabik na unti-unting nabuo sa katahimikan at palihim na mga sulyap. Napahawak si Diana sa balikat niya at marahang hinaplos ni Drake ang pisngi niya na para bang babasagin siya. Pero pagmamay-ari niya. Nang maghiwalay ang labi nila, parehong humihingal ng marahan, nakatitig pa rin sa isa't isa. Drake, yes? This is a bad idea. I know. He smiled, but I'd still do it again. At muling sinakop ng labi ni Drake ang labi ni Diana. At ang gabi na yon ang siyang pangalawang pagkakataon na hinayaan nilang matupok sila ng init ng kanilang katawan. Kinabukasan, sumisilip ng araw sa mga bintana ng kwarto ni Diana. Tahimik, maaliwalas.
Pero hindi niya maikakaila ang pakiramdam sa dibdib niya. Na para bang hindi na lang basta gising ang katawan niya, kung hindi pati ang puso niya. She was already awake, lying still on the bed, staring at the ceiling. Iniisip niya kung totoo ba yung nangyari kagabi. That kiss, that moment under the stars. Kasi hanggang ngayon, nararamdaman pa rin niya ang init sa labi niya. Nang biglang may kumatok sa pintuan. Diana, gising ka na? Boses ni Drake sa likod ng pinto. She stood and wore her robe and opened the door. At heto siya, kakaligo lang, nakapantalong pajama pa at simpleng puting t-shirts, habang may hawak na tray ng kape at mainit na pandesal. Nagutom ka siguro. I made you breakfast. She stared at him. Hindi niya alam kung matatawa, matutunaw o magpapanik. You cook? No, He smirked. but I can toast. Well, wow, that's impressive. Tumagilid ang bibig ni Diana habang kinukuha ang tray. But why? Alam ko kasing napagod kita kagabi. Nakangiting sambit ni Drake. Kaagad naman na hinampas siya ni Diana sa braso. Also, I love seeing you smile. Biglang may something sa dibdib ni Diana. Para bang kinilig siya? Hindi. Imposible. Stop saying things like that, she mumbled, turning away. Baka maniwala na ako. Drake stepped inside. Then, what if I want you to believe it? She looked at him. At sa isang saglit, natigil ang aasaran. Drake! Ano bang nangyayari sa atin? Umupo siya sa tabi ni Diana sa gilid ng kama. Sapat lang ang lapit para magdikit ang mga braso nila. Hindi ko alam. Pag-amin niya. Pero ngayon lang ako nakaramdam na ayokong magpanggap pa. Hindi naman dapat totoo to. Bakit parang totoo na? Kagat ni Diana ang labi niya. At imbis na sumagot, dinampot na lamang ni Drake ang isang pandesal at iniabot sa kanya. Kumain ka na, bago ka makapagsabi ulit ng kung anong kabubuhan. Tumawa si Diana. Kinuha ang tinapay at kumagat habang nakatitig pa rin sa kanya. Halos 3 araw din silang nagstay sa Tagaytay. Namasyal, nag-explore, kumain sa iba't ibang restaurant. Iyan ang naganap ng mga araw na yon. At dahil doon ay mas nakilala ni Diana si Drake. He's gentle, kind, and protective. At hindi na siya nagtataka kung bakit mabilis lang mahulog ang loob niya para dito. Nakabalik na sila ng Maynila. It was supposed to be a calm afternoon. Katatapos lang ni Diana sa medical charity event para sa Hope Foundation. Ginanap sa isang open-air venue sa Makati. Nagbigay siya ng short thank you speech. Nagpicture with sponsors. At kahit pagod, nakangiti pa rin sa press. Everything went smoothly. Until... Excuse me, Doktora Diana? She turned around at nanigas. It's Kiara. Can we talk? Or fake approachable ka lang talaga kapag may camera? Napalingon si Diana sa paligid. May ilang photographers pa, staff at ilang attendees. Plinano to. This isn't the place. Kalmado niyang sagot. Why not? Dahan-dahang inalis ni Kiara ang sunglasses at tumambad ang mga matang puno ng lason. Takot ka bang may makarinig ng totoo? What truth, Kiara? Tanong ni Diana habang inaayos ang tindig niya. Yung katotohanan na hanggang ngayon, hindi ka pa rin talaga kilala ni Drake. Na he was still seeing me after that bar night. Na maybe, he never even stopped loving me. May mga napasinghap sa paligid. May isa nang may hawak ang cellphone at naka-video. You're lying. Am I? Kiara smirked. Alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin before that night? I can't move on from you. And I'll fix this. Stop. Mas matigas na ang tono ni Diana. Naninikip ang dibdib niya. May proof ako. Messages, calls.
Yung regalo na ibinigay niya sa akin nung week na nagkakilala kayo. Do you really think ikaw ang pipiliin niya kung hindi kayo nag-viral? Kung walang picture? You're just convenient, doktora. Nanginginig ang kamao ni Diana. Malakas ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil sa galit o sa takot. Huminga siya ng malalim at inayos ang sarili. If you're telling the truth, then send it to me. Let's not perform for an audience, Kiara. Oh, honey? Bulong ni Kiara habang lumalapit. We're always performing. You're not just good at it. Bago pa makasagot si Diana, dumating ang security. Magalang nilang pinakausapan si Kiara na umalis na. Pero bago siya tuluyang tumalikod, ay nagsalita pa ito. Tanungin mo ang fake fiancé mo kung anong ginawa niya the night before you met him. Then you'll know kung sino talagang fake. Kinagabihan, sa kondo, nakaupo si Diana sa couch. Naka-event dress pa rin siya, hawak ang phone. Nag-aabang kay Drake, sa text, sa kahit na ano. Pero katahimikan lang ang nakuha niya. Gusto niyang maniwala sa kanya pero hindi niya maialis sa isip ang sinabi ni Kiara. You're just convenient. At ngayon, sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang engagement nila, hindi niya alam kung alin ang totoo. Nang dumating si Drake ay may mga dala ito. Hello baby? Bati ni Drake kay Diana. Hindi ito sumagot kaya't dumiretso na lamang siya sa kitchen. Gusto ko ng totoo, Drake. Malamig na sambit ni Diana. Napahinto si Drake sa paglalakad at dahan-dahan niyang inilapag sa lamesa ang take-out bag na ipinamili niya. Totoo? Tungkol saan? Kiara came to the foundation event kanina. Nagkatinginan sila for a brief second. Drake's expression hardened. Guilt? Anger? Diana couldn't tell. Sinabi niya sa lahat na nakikita mo pa rin siya, na sinabi mong hindi mo siya malimutan, na aayusin mo raw ang lahat sa pagitan niyo. Namayani ang katahimikan. Sabihin mong hindi totoo. Dagdag niya at pinipilit lakasan ng loob. Napabuntong hininga si Drake. Napahaplos siya sa buhok niya. Saka lumapit ng dahan-dahan. Huminto ilang hakbang mula sa kanya. Hindi kasi ganun kasimple. O edi gawin mong simple, Drake. Sagutin mo ko. Sigaw ni Diana. Nagkita ba kayo bago pa mangyari yung sa bar? Nagsinungaling ka ba sa akin? Nanggigigilang pa nga niya. Pero nang magsalita siya, mababa lang ang boses niya. Nagkita kami. Oo. Ano? Pero hindi sa paraang gusto niyang isipin mo. Nanikip ang lalamunan ni Diana. Hindi niya alam kung gusto pa ba niyang marinig ang susunod o tumakbo na lang palayo. Lumapit si Drake sa kanya. Ang mga magulang ko, lalo na si Mommy, siya yung nagtutulak na ayusin ko raw ang lahat kay Kiara. Matagal nang konektado ang pamilya namin. Noon pa man, siya nang itinakda para sa akin pero matagal na yon. Tapos na. Then she's right. Panakip butas lang ako. Rebound bride mo lang ako. Hindi. Singhal niya. Tumataas ng boses. Hindi ganito to. Yung gabing yun, nang magkita tayo. Tapos na kami. Iniwan ko na yung nakaraan. Tapos nakita kita. Napigil ang paghinga ni Diana. You were like a punch to the chest. Wild. Broken. Beautiful. Nalaman ko ng gabi na yun na ikaw palang babaeng ipapakasal sa akin. Tumahimik ulit. Namumuo ang luha sa mata niya pero mabilis siyang kumura para pigilan to. So you kissed me that night. Slept with me. Knowing na ako palang fiancé mo? Oo. At hindi mo man lang naisip na sabihin agad sa akin? Dahil ayokong yun ang maging dahilan kung bakit ka mananatili. Bahagyan namang nanginginig ang boses niya. Gusto kong manatili ka. Dahil gusto mo. Umiling si Diana. Dapat sinabi mo, hindi ako laruan, Drake. Hindi ako plot twist sa love story mo. Mas lumapit pa sa kanya si Drake. Ang mga mata niya'y puno ng emosyon at walang alinlangan.
Hindi ka laruan, Diana. Ikaw ang nagpapagising sa akin. Sa dami ng taon ng pagpapanggap, ikaw lang naging totoo. Kaya oo, magulo ko bago ka dumating. Pero hindi ako nagsisinungaling sa nararamdaman ko ngayon. Napahinto si Diana. Dahil ang boses niya, hindi nagalit, nagmamakaawa na. Wala akong pakialam sa sinasabi ni Kiara, sa sinasabi ng mami ko, sa sinasabi ng buong mundo. Ang mahalaga sa akin, kung ano bang sasabihin mo. Kaya sabihin mo, Diana, gusto mo pa bang maging peke ito? Tinitigan niya ito. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung papaanong sasagot. Diana stormed out of Drake's condo with her coat barely on and her heels echoing across the hallway. Her heartbeat was loud. Sa galit, sa sakit, at sa mga bagay na hindi niya masabi. She was done, or at least, she thought she was. Pagdating sa labas, she called a ride and got into the car, eyes staring blankly outside the window. He should have told me. How could I fall for someone so fast? What if nagsasabi pala siya ng totoo? She bit her lip to stop it from trembling. Pagdating sa condo unit niya, her sister Katana was sitting at the dining table, casually eating cereal. Wow! Para kang namatayan ah. Wala akong panahon sa sarkasa mo ngayon, Katana. Binitawan niya ang bag at natungon na sa kusina. Kumuha ng tubig, uminom. Naghintay na kumalma. May dumating para sa'yo, Katana said, standing and handing her a sealed envelope. Mula sa abogado ni Papa. What? Buksan mo na. Tinitigan ni Diana ang sobre at sa nanginginig na mga kamay. Binuksan niya ito at marahang iniladlad ang sulat kamay na liham sa loob. Mahal kong Diana, kung binabasa mo ito, malamang ay matagal na akong wala. Pero gusto kong mapasaya ito sa tamang panahon. Kilala kita, matigas ang ulo mo, matapang, at mabilis mong ipagtatanggol ang puso mo. Pero alam ko rin na darating ang isang taong guguluhin ang lahat ng pader na itinayo mo. Ang pangalan niya ay Drake Villafuerte. Matagal ko na siyang kilala. Mula pa noong binatilyo siya. Nakita kong tumulong siya sa ating charity ng palihim. Nag-donate gamit ang iba't ibang pangalan at laging present kapag wala ng ibang sumasagot. Medyo magaspang ang panlabas pero ang puso niya, anak. Isa siya sa mga taong may pinakamalinis at pinakabihirang puso na nakilala ko. Hindi niya kailangan ng tagapagligtas. But maybe, you'll find in each other the kind of love that heals. Not breaks. Give him a chance, or at least, give yourself one. I love you always, anak. Papa. Nahulog ang sulat mula sa mga kamay niya. Tulala siyang napatingin sa kawalan. Bahagyang nakabukang bibig at mabigat ang dibdib. Alam niya. Sino? Tanong ni Katana. Si Papa. He knew Drake. He trusted him. Diana's voice cracked. I don't know if that makes everything easier or harder. Pero sa sandaling yon, unti-unti nang nawala ang galit niya at napalitan ng kalinawan. Nang gabi ring yon, gising pa rin si Drake. Walang suot na pang itaas. Nakaupo sa gilid ng kama. Nasa tabi lang ang cellphone niya at hindi man lang ginalaw. Gusto niyang puntahan si Diana pero natatakot siya na baka mas magalit pa ito sa kanya. Bigla ay tumunog ang doorbell ng pintuan sa kondo niya. Kaya't dali-dali siyang tumakbo dahil naisip niya na baka si Diana ito. At hindi nga siya nagkamali. Pagbukas niya ay si Diana agad ang nakita niya. Magulo ang buhok dahil sa hangin. Mamula-mula ang mga mata. Habang hawak ang isang sulat. My father trusted you. Drake's throat tightened. He said you had one of the rarest hearts he'd ever seen. And before she could stop herself, she stepped closer and hugged him tight. Not for public, not for the cameras, just for them. Don't break me, Drake. I don't think I can survive that again. Yumakap si Drake pabalik.
Yakap na tila takot na mawala sa kanya si Diana. I won't, he whispered. Not even on my worst days. Isang buwan matapos ang lahat, Diana found herself standing barefoot by the shore of a private island owned by the Villafuertes. Papalubog na ang araw. Ang langit, parang painting. May halong peach, lavender at ginto. Nasa likuran niya si Drake. Ilang hakbang lang ang layo at tahimik lang na pinagmamasdan siya. For once, wala siyang suot na suit. Walang press. Walang board meeting. Just a white linen shirt. Nakataas ang sleeves at may lambing sa mga mata niya na bihirang-bihira lang makita. What are you thinking? Tanong niya habang lumalapit sa tabi ni Diana. Bahagya siyang ngumiti. Na minsan pala, yung pinakamagulong simula, doon din pala nanggagaling yung pinakatahimik na ending. Natawa naman si Drake. Ending agad? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, may hinugot siyang maliit na kahon mula sa bulsa. Deep blue velvet box. Napakurap si Diana. Drake? At bigla siyang lumuhod sa harapan niya. No press, no photographers, no one watching. Just them, just now. Diana Gomez. His voice was calm, but full of emotion. I met you on a night I didn't expect to fall in love. You kissed me when the world felt too heavy. You burned into my life when I thought I'd already ruined everything. You weren't part of the plan. You were the reason it all made sense. Tears welled up in her eyes. So this time, hindi dahil gusto ng mga magulang natin o dahil may press na nakatingin o dahil nakasulat to sa kontrata. I am asking you kasi mahal kita. Binuksan niya ang kahon. A diamond ring. Elegant, classic, and beautifully understated. Will you marry me? For real this time? Diana let out a soft laugh between the tears. This better not be for a show again. Not this time, he smiled. This one's for forever. She nodded. Yes, Drake. I will marry you. Tumayo si Drake at dahan-dahang isinuot ang singsing sa daliri niya, na para bang siniselyuhan ang pangakong matagal na niyang gustong sabihin. Then he kissed her. Soft and slow. Puno ng lambing, respeto, at yung klase ng pagmamahal na hindi mo na kailanman kailangang pagdudahan pa. Minsan, ang mga bagay na pinilit ng pagkakataon ay siya rin palang magdadala sa atin sa tamang tao. Hindi lahat ng kasunduan ay walang puso. Dahil kapag natutunan yung kilalanin at pakinggan ang isa't isa, pwedeng sumibol ang tunay na pagmamahal sa gitna ng plano ng iba. Sa huli, ang puso pa rin ang pipili. At kapag natutunan yung mahalin ang isa't isa ng kusa, doon nagsisimula ang isang pag-ibig na totoo. Hindi sa pilitan, kung hindi sinadya ng tadhana. Wakas.